dahil di pa raw niya nababasa ang desisyon ng Appellate Court. Si Pangulong Noynoy Aquino naman na kilalang malapit kay Lacson, tumanggi ring munang magkomento sa pagbasura sa kaso. After a year of hiding, nakailalatad na rin. Kahapon nga na-interview natin si Attorney Avisado at mangyak-ngyak itong si Attorney Avisado sa sobrang tuwa dahil nga naman marami rin daw silang pinagdaanan talaga dito sa kasong ito. In fact, marami silang inapila na dininay nung una at hanggang sa napunta nga dito ngayon. At nakausap na rin ni Attorney Avisado yung anak mismo nitong si Senator Lacson, no? At nagpahayag na rin yung pamilya ng kasiyahan. At pasalamat ng pasalamat dun sa mga nagtanggol na abogado. So nandito lang pala siya? Pero well, hindi daw nila alam, according to Attorney Avisado, kung paano ko kontakin. Kaya nananawagan siya sa media kahapon. I'm sure marinig na yan ni Senator Lacson, meron siyang paraan. Pero ano kaya ang feeling ngayon ni Cesar Mangtao? Diba? I'm sure afraid siya. Afraid? Afraid siya. Hindi, at saka ang Senado, can't wait. Open arms nilang i-welcome si Senator Lacson. Lalo na ngayon, puro Senate investigation. Yes, sabi nga ni Attorney Avisado, mukha naman daw talagang magpapakita na anytime soon itong si Senator Lacson dahil excited daw itong bumalik at magtrabaho. Sasabihin niya kaya kung saan siya nanggaling. Di ba sinasabi sa Mindanao alam natin yan. Ay, betan siya lang siya sa tabi-tabi. Samantala, ito naman, maghahain po ng manifestation si Ombudsman Merceditas Gutierrez sa Sandigan Bayan, kaugnay naman sa rekomendasyon ng Senado na iurong ang plea bargaining agreement kay dating AFP Comptroller Carlos Garcia. Hindi na nga raw kasi basta-basta pwedeng i-withdraw o bawiin ang naturang kasunduan dahil giit ni Gutierrez dapat may basihan para gawin yun. Pero kung sa pamamagitan ng manifestation, ipapaalam ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang mga pinakabagong developments sa usapin. At dito aasa na lang ang mga senador na ikukonsidera yun ng Sandigan Bayan na nakatakdab na lang magdesisyon kung aaprubahan o hindi ang plea bargaining agreement. Sinabi naman ng Ombudsman na bukas sila sa pagrerepaso sa kaso ni Garcia. Tumanggi na munang magbigay ng pahayag ang Sandigan Bayan. Sa mga naglabasang bagong impormasyon, dapat lang naman, di ba, mag-i-open sila about it. Sabi nga ng mga senador, di ba, parang umamin naman di ba? So parang ano pa bang hinahanap nila? Oo. Kaya lang, ang problema, ito nga, since sinasabi nila pending daw yung plea bargaining agreement na in-apply nitong si Garcia, pero actually, kakawala siya ngayon. Nakadapat siya ngayon because of direct bribery kung saan umamin siya. So sinasabi nila, masasampahan mo po ba ng mataas na ofensa ng plunder? Kung pinagbigyan nyo ng, kung malaya siya ngayon, nakapag-bail na. Kaya sana talagang maituwid ang dapat maituwid dito sa desisyon na ito. Unang-una kasi yung Ombudsman kine-question din talaga. Paano nga naman kasi talaga nabigyan ng ganitong klase ng agreement, na prior to everything else, nakalaya muna siya. Hindi ba? Even before naman, marami na talagang, marami ng proof Pero pinalaya pa rin. So, pero masamang implications sa mga government officials. Yes. Pwede pala magnakaw, tapos kalahati lang isusoli mo. Correct. At lusog ka pa. Nakapagpasasa na parang pamilya mo. pakakalan na lang ng mukha umamin ka na. Kunti lang, may pera ka pa. Parang gano'n. Sige na nga. Pero one thing na maganda namang lumabas dito, at least meron ka nakikita ang mga kahit paano, di ba, na lumalantad at nagsasalita, kahit paano meron pa rin dignidad, katulad ni Heidi Mendoza. At siguro sana yung mga umuusisa din sa mga tinuturing nilang korap, hindi rin korap. Sana nga. Yun lang. At ngayong kaliwat kanan ng pagbabaha at pagragasas ng landslide sa iba't ibang panig ng bansa, punsod po ng pag-ulan. Isa sa mga tinuturong nagpapalala nito ang ating nakakalabong nakalbo po siyang kabundukan. Kaya naman iniutos na ni Pangulong Noynoy Aquino ang nationwide indefinite log ban. Ipatutupad ito sa bisa ng Executive Order No. 23 pagkatapos maipalimbag sa mga dyaryo ang kautusan. Ito ay para maibsan ang masamang epekto ng walang habas na pamumutol ng mga puno sa ating mga kagubatan at kabundukan. Sa ilalim din ng bagong kautusan, ipagbabawal din muna sa DENR ang pag-i-issue ng tree cutting permit sa mga gubat. Maliban na lamang kung bahagi yun ng clearing operation ng DPWH para sa kanilang road right-of-way. Papayagan din ang pagputol ng mga puno sa lugar na ihahanda para sa malaking tree plantation at iba pang kahalintulad na aktibidad o project ng gobyerno. Sana masunod. At sana tingnan nila yung mga nangangasiwa nito. Baka sila pa yung dahilan kung bakit ganyan. Tagal ng problema niyan. Yes, huwag sana malusutan. Pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports.
Isang truck nakabangga ng 2 taxi sa Pasig City. Yan ang Ronda Report ni Dante Perelio. Dante. Yes, Rhea, himalang nakaligtas at di man lang nagalusan ang 2 taxi driver at isang pasahero nito matapos silang mahagip ng isang truck na may kargang mga motorsiklo sa Canley Road, Pasig City kagabi. Tumagilid pa nga ang truck na may sakay na 60 motorsiklo. Agad namang tumakas ang driver nito na si Armando Junio dahil sa takot nang makita niya ang naging resulta ng aksidente. Kwento ng isa sa 2 pahinante, Rhea, nakahinto raw sila sa may paahong bahagi ng kalye at hinihintay na mag-go ang traffic light. Pero nang mag-green ang signal light, ay hindi pumasok ang cambio ng truck sa primera. Kaya imbis na umabante ay umatras ito at dahil sa bigat ng karga ay bumulusok ito pababa hanggang sa tuluyang mawalan ng kontrol. Tiyempo naman kasunod nito ang 2 taxi. Mahigpit na ipinagbabawal, Rhea, ang pagdaan ng mga truck sa nasabing kalye dahil hindi lamang ito ang unang kaso ng ganitong aksidente. Nahaharap na yan ang truck driver sa patong-patong na kaso. Rhea? Alright, maraming salamat, Dante Perelio. At eto pa ho, ang isang aksidente, isang SUV ang muntik nang malaglag mula sa Skyway sa Makati City. Ang bahagi ng railway na nabangga nito bumagsak pa sa isang motorsiklo. Yan naman ang Ronda Report ni Ian Cruz. Ian. Yes, Rhea, muntik na nga malaglag mula sa southbound ng Skyway ang isang SUV matapos itong mawalan ng kontrol ng gitgitin umano ng isang bus alas 11:45 kagabi. Nawasak ng husto na sabing SUV matapos nga itong bumangga sa railing ng Skyway. Pero ang driver ng SUV tumangging magpakilala sa mga kagawad ng media at mga nag-iimbestigang enforcer ng Skyway. Nagtamo siya ng sugat sa ulo at ilan pang bahagi ng katawan. Dahil naman sa aksidente, natanggal ang tinatayang 16 na metro ng railing ng Skyway. Bumagsak nga ito malapit sa pwesto ng mga pulis ng SPD. Malapit sa patuloy pa rin binabantayang West Tower Condominium sa Bangkal, Makati. Mabuti na lamang, Rhea, at nakalis kaagad ang mga pulis sa lugar kaya hindi sila natamaan ng bumagsak na railing. Pero isang motorsiklo nga ng pulis ang bahagyang nasira matapos mabagsakan ng parte ng nasabing railing. Patuloy pa rin inimbestigar ng otoridad ang insidente. Rhea? Maraming salamat, Ian Cruz. At mga kapuso, talaga naman ang aksidente, walang pinipiling sasakyan, karag-karag man yan o napakamahal pa. Sa EDSA Ortiga sa Pasig City, wasak ang isang mamahaling sports car makaraang maaksidente kahapon ng umaga. At sa tindi ng sira, tinakluban ng car cover ang isang Ferrari sports car kung saan nayupi ang kanang bahagi nito at nasira ang 2 mag wheels. Ayon sa mga pulis, nagmamadali raw ang driver, nawalan nito ng kontrol at umiwas sa kasabay na sasakyan. Sa bilis ng takbo, biglang umikot ang Ferrari at tumama sa gutter ng Center Island. Halos sa ayaw ipasilip ng may-ari ang kanyang sasakyan matapos ang insidente kahit sa mga rumesponding traffic enforcer. Pati ang pagkuha ng mahalagang papeles at plate number sa naturang Ferrari sapilitan din po. Ipinagmalaki pa raw ng may-ari at ng kasama niya na may kamag-anak at kakilala silang matataas na opisyal at dating opisyal ng gobyerno. Kaya wag na raw sanang pagtuunan ng pansin ang naaksidenteng sasakyan. Tumanggi rin silang magbigay ng pahayag sa GMA News at ibinilin pa ng mga ito sa pulis na nag-iimbestiga na wag ipakita ang mga dokumento ng Ferrari. Talagang SOP, sir, when it comes to public documents like this. Hindi talaga pwedeng ipakita sa media or kahit kanino tao. Pero sir, bakit pag si Juan de la Cruz na nabangga, nang binamaneho niya jeepney lang, pinapakita sa amin nag-request ba siya? If this Juan de la Cruz requested me not to present his document, gagawin ko. Lumusot siya ng alam. At sa mga dokumento pong nakalap ng GMA News, nakasaad na isang Oliver Chua ang nakarehistro na may-ari ng Ferrari. Isang Vincent Mendoza Escobar na taga Naga City naman ang pangalan ng driver na nagmaneho nito ng mabangga. Nahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Hinaram? Kotse? May Pinataw binanggit sa yan ano? Hinaram ba to? Libis? Mendoza yung nagdadrive, ang binanggit niya si General Mendoza. Oo. Tapos pagkatapos, meron ding binanggit yung si DILG Secretary daw. Robredo. Robredo. Oo. Yan. Wow. So, medyo... Hindi ka masasagip sa katangahan mo. No? Kailangan lang niya wang-wang para makalusot siya. Ay, nako. Pero ang ganda ng kotse niya. Kasi hindi ba mabasa 10 Hanap million ka ng ng gasto. Oo, Ganun. isang Ferrari, kaya siguro tinakpan niya. Hindi, tinakpan niya para nga daw hindi maging agaw, pansin. Oo, kaya sa ipagawa mo, bumili ka na lang ng bago. Pero hindi maging agaw pansin. The fact na dala mo yan, agaw pansin talaga yan. People really, ang ganda ng kotse yun. At hindi ka pwedeng humataw naman sa mga... Maganda kotse, kaya lang yung paraan ng pagmaneho, pag-handle nila dito sa mga pulis, kawawa kinawawa nila yung mga pulis Alam mo, Bilis napansin ko kaya dito, niya. ang mga pulis pa yung parang
natatakot. Oo, Nagbabaw sa intimidated. kanila. Kasi sinabihan daw sila nung babaeng kasama na nung nandun sa may pulis siya na papatanggal sila sa trabaho kapag sila. Oo. May mga ganong intimidation. Para sa akin, yun Kasi naniniwala. Yun yung Dapat pinakamasakit ano mo na talagang kung panindigan mo ikaw yung authority mo Oo. eh. Oo. Tsaka pa sila papatanggal, ginagawa nila ng trabaho nila. Buti nga Tama. na media